What is up guys? Welcome back sa aking YouTube channel at isang panibagong content na naman ang ating gagawin sa gabing ito. So yun, ginabi na kasi yung time ko na maharap to. Meron tayong may pinadala si One Moto na isang shock sa para sa ating motor na Sniper 155. So ito yung race power nila na monoshock. Ito yung adjustable na monoshock. Pinadala ni One Moto ito, pero binili ko to. So yun guys, ang totoo. Hindi ito sponsored ni One Moto. Pero kasi nga dahil nga inaano nila to, kumbaga ina-advertise nila. So yun, nagtiwala ako sa advertisement nila na maganda tong race power. So yun, susubukan natin ikabit sa ating motorcycle itong sa aking Sniper 155 at medyo kailangan na natin magpalit at medyo nararamdaman ko na kasi na malambot na siya at sumasagad na. So okay lang naman kung ako lang mag-isa, pero pag may angkas ako is yun, nararamdaman natin na mayroong lagutok kasi sumasagad na. Kasi yung yung tawag ito, yung brake master ng panglikod natin na preno is tumatama na doon sa mismong swing arm. So may lamat na nga yung swing arm natin. Kasi nga sumasagad na siya. Malambot na kasi yung play ng shock. Kasi nga minsan kasi mabigat yung dala natin sa motor natin, kaya siguro medyo lumambot. So yun, kailangan natin ng adjustable na monoshock para just in case na mabigat yung ating kinakarga sa motor natin is ma-adjust natin sa pwede natin siyang tigasan kung kinakailangan. So yun, i-unbox na natin at kanina ko lang kasi na-receive yung parcel. So through online ko siya nabili. So yun, bali guys, i-unboxing muna natin siya. So tingnan muna natin yung kanyang box. So yan, may nakalagay na race power, Thailand motorcycle accessories, shock absorber, high performance. Yan, may QR code siya. Then adjustable spring preload, adjustable comprehension damper, tapos 24 steps rebound adjustable level, external reservoir piggy bank tank, yung isang tank, adjustable rebound damper. So tingnan natin mamaya kung ano itong mga to. So 24 steps comprehension adjustable level. So yun lang ang mababasa dito, may code. Tapos yung size pala niya is 200 mm. So mas mababasa sa stock ng kaunti, kasi sa stock natin is 208 mm. So nakalagay naman dito pang Sniper 150, kasi sa Sniper 150 guys is 205 mm, pero pwede naman sa ating Sniper 155. So mas mababa lang siya ng kaunti. So yun, buksan na natin siya. Okay. Yun meron pa siyang warranty. Case power warranty siya. Warranty card to. Yung ganda ng niya Sa pa lang niya, sa home pa lang niya. Napaka premium na ng tignan Wow. One Moto. Tapos ito na yung shock. So tingnan natin yung inclusion. Wow. Sa bracket pa lang guys, ang kapal na Ito yung bracket ng para sa sa tangke, yung tank niya. So yun. Ganyan siya. Ano din mga kasama. Ito yung
sa may tangke niya dito. Tapos meron na rin siyang tools na pang-adjust. Nice. Wala ng KBs. So yun, tingnan na natin yung mismong shock. Wow. So naiikot din yung ano niya, 360 degrees yung ikot niya para madali lang siyang i-mount. So yun, dito nagagalaw din siya dito sa may baba. So ang ganda ng pagkakabuild niya guys. So yun, ganda oh. So meron pa siyang ano dito, ang tawag dito, etiketa. Ayun. Tapos ito yung adjust niya. So bali tatlo yung i-adjust natin dito. So ito yung sa baba. Ito yung ina-adjust para sa tigas ng shock. Tapos dito ito yung ano, sa pagkakalam ko ito yung rebound. Ito yung rebound niya. Tapos ito naman, itong adjustan niya dito is ito yung pagbalik. Hindi, yung pagbaba nung ano ng shock. Pag ito yung iano natin. So, pwede niyo naman panoorin sa ano, sa page nila Zero One Moto, yung paano yung paliwanag ng mga ano nito, mga adjustment niya, yung mga adjustment. So yun, meron silang ginawang video na para dito paano siya gumagana, paano ina-adjust yung mga ano niya, adjustment niya, yung adjust. So ito. So depende na rin guys sa prepared nyo na play ng shock, kung kailangan nyo ng mas matigas, kasi malalaman na lang natin mamaya guys kung anong kailangan nating adjustment dito. So di pa natin masasabi kung ano yung eksaktong adjustment nito. So depende guys sa ano nyo, sa timbang natin, o kung ano yung prepared nyo na na play ng shock. Kayo nang bahala guys. So yun, try na natin siyang ikabit at medyo lumalalim na yung gabi. So yun, baklasin muna natin yung stock shock natin. So ayun guys, bali guys, idadagdag ko lang pala, napansin ko lang kasi itong pinaka bushing nya. So made of ano to, aluminum. Sa kabila din. So unlike sa stock guys, is rubber tong paligid nito, tapos may bushing siya. Ito kasi purong ano siya, aluminum. So yun guys, na baklasan natin yung nandito. So yung sa ilalim naman. Ayan, tapos
Yun. Tanggalan natin siya guys. Ano siya? So bali guys, ang ginawa ko, yung bolts niya dito is hindi ko siya nilaglag, kumbaga hindi ko siya hinugot ng buo para madali lang din siyang ipasok. So yun guys, bali tinanggal ko muna yung andito para wala sa gabal, baka kasi magasgasan yung shock natin. So bali yung ano pala nito, position is pag ganyan, nasa taas to, itong may hose. Hirap siyang ikabit guys pag wala kang kasama. So yun, nakabit ko din siya. Shoot ko din. Madilim kasi. So yun, sa baba naman tayo. So mamaya ko na siguro lalagay yung bolts. O lalagay na lang natin. Pabili po. Inisan. Ay, gas-gas na. Ay, sa wakas. So, bali guys, dito pala ito yung nilalagay. So, ganyan siya. So, dito natin siya i-attach sa may pag-trace niya. Kaya bumili ako ng bolts na mas mahaba. So, papalitan na natin itong bolts niya ito. Kasi iigsi na siya at makapal din.
So yun guys, medyo natagalan tayo. So, inaanap ko pa kasi kung saan yung pinakamagandang pwesto. So ito is ano, sagad na kasi to. Tapos dito halos tatama na siya. Pero hindi naman to ano, dahil ito nakapix lang naman to, sasabay lang naman to, hindi naman siya tatama dito. Sis magsasabay naman yan na maglalaro. So yan. Tapos tignan naman natin ngayon yung play niya, kung paano yung magiging play niya. So titimplahin muna natin siya. So, bali, yung adjust niya dito, sinagad natin siya ng positive. Tapos, yung andito, guys, from positive, so sagad muna natin siya ng positive. The next morning. So, yun guys, naikabit na natin siya. At hindi ko na naipakita yung ano, yung kabuuan nung binubuo ko to kasi nga na lobat tayo. So yan, naikabit ko na siya at kakalinis ko lang kagabi at umulan ulit kanina. Tapos yan, isprayan ko lang ulit ng ano, ng tubig. So ayan, yan yung magiging ano niya. Nakikita niya, naka-attach siya dito. Tapos yan. So yan yung clearance niya dito. Halos dikit na siya. Pero hindi naman siya affected, hindi naman siya magtatama. So ayan. Tapos binalik ko na rin yung ano niya, chain guard o itong mud guard niya. Masyado kasing talsik. So ayan. Ito sa kabila. Ayan guys. Oh, maganda siya. So yung ano niya guys, yung adjustment pala niya, is bahala na kayo kung ano yung mas preferred nyo na ano, na play ng shock. So sa akin kasi inaano ko muna siya, ni-explore ko muna siya at kung ano yung magandang play niya para sa akin. So yan, ilang adjust na rin ako dyan. So maganda yung play niya guys. Tapos nagmamatch na rin siya doon sa ano natin, G-Ren na pawn shock natin. Kasi dati matagtag, pero ngayon medyo nagpantay na sila. Kaya yung takbo ko is ano, medyo smooth na siya. Hindi na siya matagtag guys. So yun din ang isang reason kung bakit ako nagpalit ng rear shock. Kasi nga naisip ko, kasi nga medyo tumigas dun sa harap. Although hindi naman siya yung matigas, kumbaga yung play niya nagkaroon siya ng play na maganda. Hindi siya matigas, hindi rin siya malambot. So yun. Kasi nga meron siyang adjustable siya. So like din dito, adjustable din. So pwede mo siyang i-match doon sa tigas niya doon sa harap. Kasi kung hindi siya ano, pantay, yun nga, may tendency na matagtag. So yun guys. Ay. So tignan natin yung performance niya habang ano, tumatagal. So I think goods naman siya. So ito lang yung adjust niya. Tapos ito yung adjustan niya sa medyo malalim na siya. Negative pa ganun, tapos positive pa ganun. Tapos tong adjustan niya sa baba, ito yung ano, pag-angat, yung pag-angat niya dito. Tapos yung adjustan naman niya dito, ito yung pagbaba. So hindi siya yung
biglang bababa. Tapos yung sa ilalim, ito yung yung hindi kanya ibabato. Kumbaga hindi siya yung biglang aangat. Dito niya kinokontrol dito sa ibaba. Tapos ito naman yung pagbaba naman niya. So kung mabigat yung karga mo, pwede mo siyang tigasan dito. Tapos pagka magaan naman, pwede mo siyang lambutan. So doon, kunin mo na lang yung pinaka gusto mo na laro niya. Tapos dito mo na lang siya i-adjust just in case na kung mabigat yung karga mo is pwede mo siyang i-adjust. So yun lang ang paliwanag dito. So kaya nga magandang ganito yung shock mo. At hindi kasi pare-parehas yung natin, yung karga natin. Minsan pag may angkas tayo, talagang siya malambot. So ito yung papakita ko yung naging dito, tumatama na siya dito. Ayan, tumatama siya dito. Yung unang shock natin, yung pinagpalitan natin, so malambot na siya. Pag may angkas siya guys, ganyan, sumasagad siya dito. So hindi ko pa kasi ito naayos. Bala ko sana siyang ilayo dito. So yun. Ayun lang guys. At kung nakakating ka sa part na to, ay inaanyayaan kitang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung may video pa tayo na i-upload. So yun guys, ride safe sa ating lahat. Paalam.